for today. Gusto lang po namin kayong tanongin, ano po yung impact ni Pastor JP sa buhay niyo? Si Pastor JP, sort of parang father, brother, friend. So, ganun siya. Isa lang naman ang alam ko that he is doing the will of God sa buhay niya. Nakita ko yung hard work niya sa ministry and yung pagsunod niya, pag-obey niya sa kagustuhan ni Lord. Sinusuong niya para lang mabigyan kaluguran ng buhay niya para sa Panginoon. Kung kilala ko na si Pastor since bata pa siya, how the Lord have changed the course of his life. Kasi nursing siya noon And then, the Bible school siya to do the will of God sa buhay niya. Gusto ko muna po magpasalamat kay Pastor. Thank you for sa every week na word na motivate sa amin para sa akin din na ngayon, gusto ko na din mag-volunteer. Hindi, mag-volunteer kasi nakikita ko yung mga ginagawa niya. Grabe yung passion ni Pastor sa church. Thank you, Pastor. Thank you po. Yung naging impact mo sa akin ni Pastor, marami po. Tinulungan niya po ako mag-grow sa church sa pamamagitan po ng word niya na pinipreach niya tuwing pong Sunday. Tinulungan niya rin po ako yung pag-grow ko kay Lord. Every time na nagsisimba ako, pag nakikita ko siya, nag-bless ako. Napakagaling ng pastor. And nung una ko palang pagdating dito, parang alam ko nang magtutuloy-tuloy ako. Wow. So, ayun. Actually, mag-first year pa lang naman ako sa church. Pero na-meet ko na kasi si Pastor way before pa sa school namin. So, malaki talaga yung nag-impact niya sa akin. Kasi nung time na yun, nagka-campus ministry na kami. So, nung na-meet namin sila Pastor, kasama ko yung mga classmate ko before. Nagkaroon pa ako ng courage na ipagpatuloy yung campus ministry. Yun, talaga na-bless ako kay Pas. Way before pa. Tapos, yung ngayon, sobrang thankful ako, na-appreciate ko talaga si Pastor sa pag-encourage natin to grow more spiritually, yung mag-serve pa tayo kay Lord. So yun, appreciate ko, Pastor. Marami siguro kung isa-isayin ko, no? Pero ang naging impact nila kung paano nila ako na-transform dun sa lumang ako. Sila yung naging katulong ko, sila yung ginamit ng Panginoon para ipid ako ng mga salita ng Diyos na makakatulong sa akin, para baguhin ko yung sarili ko, magkaroon ako ng purpose bilang Kristiyano. Yun yung masasabi kong naitulong nila sa akin. Wala po yung mabait na pastor at mapagbigay. Lagi po sila, pinag-pray po kami palagi. Yung marami nagbago sa amin, gano'n. Tapos yung naging maganda yung buhay namin. Natuto ako mag-pray, saka nagbago yung pananaw ko sa buhay. Napakalaki ng impact niya sa buhay ko. No? Simula nung nakilala ko si Pas, nung unang-una ko dito sa church ng youth gig. That time, yung moment na yun, syempre, baguhan ka pa lang. Ayun, no? Tapos kapag yung mga, pinipreach niya every Sunday, grabe, napaka-now word niya na yun yung kailangan mo Tapos lalabas ka ng cinema na, grabe Lord, nangusap si Lord sa akin through Pastor JP. Malaki pong impact niya sa amin. Nakilala namin si Lord dahil po sa kanila. Especially yung Betanzos family. Napakalaki pong impact niya sa amin. Ganon din po. Dito kami nag-grow. Yung spiritual namin dito kami nag-grow. Tsaka halos member ng family namin, nadala namin dito. Ganon po ang naging impact nila sa buhay namin. Actually, sobrang laki ng impact ni Pastor sa life ko. Kasi I've been praying na magkaroon ng church dito sa Pampanga since I'm from Olongapo. And when I was invited, yung unang preaching niya na narinig ko is really for me. And that made me decided na ito na yung magiging church ko dito sa Pampanga. And I really feel home when I'm here. Si ate naman po. Actually, first time ko ngayon. Kaninang madaling araw, hindi pa niya ako na-invite talaga. Gising lang ako kasi gumagawa ako ng cake. Then gising din siya. Out of nowhere, parang ginamit siya ni Lord na, anak, naiyak. Anak, gusto kitang kausapin. So, pagdating ko doon, Lord, para sa akin to Kasi nandun ako sa part ng buhay ko na tatanong ako. Hindi ko maintindihan. Doon mating din ako sa point na, Lord, naglilingkod naman ako sa'yo at nangyayari to. Kanina, doon sabi niyang insufficient ako. Umampa sa akin doon, insufficient ako. O nga, nag-serve ako sa'yo, kilala kita pero kulang pa. I want more of you. And yung allow him na, yung mga lesson. Then, nalaman ko yung sagot, sabi ko, Lord, tinuturuan mo ako. Then, nung kanina, lalo akong na-strengthen. Buhay yung word ni Lord through Pastor, hindi ko kalala. Pastor, pangalan niya. Thank you po sa inyo. Amen.
na-move ako, na-strengthen ako lalo, at nalaman ko lalo yung purpose niya sa buhay ko. Thank you, Pastor. Gamitin ka pa lalo ni Lord. Meron po ba kayong short message para kay Pas? Pastor JP, thank you for everything. Sa lahat ng mga tinuro mo sa amin, which is sobrang laking impact personally and sa family. Keep going on, press on towards the goal that God has given to you, and thank you for making God's great through your ministry. Pastor JP, mahal na mahal namin kayo. Sobrang na-appreciate namin kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo. Sana lagi pa kayong maging malakas, maging masaya, at patuloy kayong gamitin ng Panginoon yung buhay nyo para maidala pa yung maraming kaluluwa para kay Jesus. Speak blessing for them and healing and strength for the whole family. Una, syempre, yung umaba pa yung buhay nila para marami pa silang mga kaluluwang madala sa church, at saka yun nga, palagi silang malusog. Hi, Pas! I appreciate you so much. Ayun, sobrang na-appreciate ko po kayo, Pastor Paul. I love you so much po, and I'm also kasama po kayo lagi sa prayer ko. Ayun lang po. Thank you po. Paano pakita natin? Paano yung shape ng mouth mo sa letter O? O, dapat ganun yung O. Okay, i-trace. Okay, trace mo yung letter O.